Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-250 na kabanata. Ang birthday gift. Tumingin si Lincoln kay Tristan at sinabi, "Ang makakapagpasaya sa akin ng lubos ay kung mag-aasawa ka na." Tumingin ito sa iba niyang mga anak sa paligid. Si Tristan na lang ang hindi nakakapag-asawa at nakakapagbigay ng apo. Mahinang sinabi ni Tristan, "Natatandaan mo pa ba na ikaw ang gumawa ng paraan upang mahiwalay ang aking tutuong minamahal? Ngayon ay minamadali mo ako muling magpakasal. Ano ang pinagsasabi mo? Tayo ay Ambrose family. Sa palagay mo ay papayagan ko ang mga babaeng katulad noon, na mapabilang sa ating pamilya," sigaw ni Lincoln. Ang katawan nito ay nanginginig at ang mukha ay napangiwi sa galit. Nang huminto ito sa pagsasalita, ang buong paligid ay tumahimik, sapat na upang marinig ang ingay ng nalaglag na aspile. Si Tristan ay hindi nag-aalala. Marami na siyang beses na nakatanggap ng galit dito sa mga nakaraan. "Umalis ka na sa aking paningin," napahinga si Lincoln ng malalim. Ito ay araw ng kanyang kaarawan, at dapat na siya ay maging masaya. Ayaw niyang magalit. Si Tristan ay naglakad palayo at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Bumulong si Nelly kay Justin. "Sino siya? Bakit siya mapagdamdam sa iyong lolo? Isa siya sa aking mga uncle, at ang lolo ko ay gusto na siyang mag-asawa, pero tumatanggi siya." Bulong na wika ni Justin pabalik. At hindi nagdagdag ng paliwanag. Si Nathan ay lumapit kay Lincoln dala ang kanyang regalo, na jade sculpture of longevity star. Ipinaliwanag niya na ang vase ay gawa sa high-quality agarwood. Ito ay gawa ng isang craftsman sa loob ng 2 taon. Bagaman hindi binanggit ni Nathan ang halaga, ang lahat ay matalino at sapat na upang malaman na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $5,000,000. Ang mga Ambrose family ay palaging espesyal sa pagkilatis sa mga kakaibang kayamanan, at ito ay perpektong regalo sa kaarawan ni Lincoln. Lubos itong nasyahan. Ang mukha nito ay umayos at kontento sa regalo nito. "Nathan, ikaw talaga ay mabuting apo," wika nito. Dahil natapos na ni Nathan ang kanyang pagsubok sa pagiging mahirap, at nakabalik na sa kanyang pamilya. Nakita na ito ni Lincoln ng 3 beses. Naramdaman niya na ito ay nag-matured na. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paghawak ng ilang mga negosyo, na umaabot ang halaga sa $1,000,000,000. At siya ay na-impress kung paano na-handle ang mga ito ni Nathan. Tumingin si Nathan sa kanyang lolo at sinabi ng may pagmamalasakit, "Lolo, hindi ako nagpunta dito upang i-celebrate ang iyong kaarawan. Sa loob ng 7 taon masama ang aking nararamdaman dito, at nangangako ako sa hinaharap. Magdadala ako ng mga regalo para sa mga kaarawan mong aking nakaligtaan." Si Lincoln ay na-touch sa mga salita nito at sinabi, "Mabuting bata. Nababatid ko na sa loob ng 7 taon na pagsubok sa poverty training mo ay nagdusa ka ng mga pambubuli at diskriminasyon. Hindi ka ba nakakaramdam talaga ng galit sa iyong lolo tungkol dito?" Sa paggamit ng kanyang Family Intelligence Agency, si Lincoln ay napanatili ang mabuting pangunawa tungkol kina Alex at Nathan simula nang mawala, habang sinusubok sa pagiging mahirap. Alam niya na si Nathan ay nabuli at kinamumuhian ng hindi mabilang na tao, simula ng junior high, hanggang sa university. Siya ay naging mahirap na talunan sa paningin ng lahat ng mga kapantay nito. Ang mga luho ng mga binata na nakapaligid sa kanya ay, nakita siyang kalait-lait. Hindi sagot ni Nathan. Yumuko ito at nakangiting sinabi, "Lolo, nagkakamali ka, ano ang ikagagalit ko sa iyo? Ito ay kasalungat. Ako ay nagpapasalamat sa karanasang iyon. Ito ay nagbigay sa akin ng pagkaunawa sa mga paghihirap at pagdurusa sa mababang mga trabaho. Ang ating yaman ay galing sa kanilang pagtatrabaho. Dahil dito, palagi ko silang igagalang. Ito ba ang inyong inaasahan na aking matutuhan sa poverty training? Tama ba? Tama, mukhang naiintindihan mo na ang leksyon sa pagsubok." Si Lincoln ay tumango, na may puno ng saya at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ang mga salita ni Nathan ay nakapagpasaring sa kanyang puso. "Lolo, si Alex ay nakabalik na rin, at malamang ay sobra mo na rin siyang namimiss," wika ni Nathan. Tumingin ito sa lamesa ni Alex at sinabi, "Alex, lumapit ka at ibigay ang iyong regalo kay Lolo." Si Lincoln ay tumingin kay Alex.
3 araw na ang nakakalipas nang sinabi ni Nathan na si Alex ay handang isuko si Leona, at ang resulta, ay binawi na ang pagbabawal dito. Siya ay sobrang saya, dahil pagkatapos ng 7 taon, ang dalawa niyang paborito at pinakaiginagalang na apo ay naroon upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Si Alex ay lumapit dala ang regalo na inihanda ng kanyang mga magulang. Si Lincoln ay nakangiti habang pinapanood itong lumapit. Nang makabalik na si Alex sa Ambrose family, plano ni Lincoln na bigyan ito ng mga negosyo, na pamamahalaan na nagkakahalaga ng mahigit ilang bilyong dolyar, upang makita kung paano ito patakbuhin, katulad ng mga ibinigay niya kay Nathan. Siya ay sobrang confident kay Alex, dahil naniniwala ito, na laging ipinapakita ang sarili bilang matalino at responsable na binata. Si Alex at Nathan ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Habang binibigay ni Alex dito ang katangi-tanging crafted European painting, na may larawang isang Romano na babae. Tumango si Lincoln. Wala talaga itong pakialam sa ibinigay ni Alex. Siya lang ay sapat na naroon sa kanyang kaarawan. Mabuting bata, masaya ako at ikaw ay nakabalik na, wika nito. Bagaman gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang mga apo, may tradisyon na kailangan sundan. Kaya tumingin siya kay Alex at Nathan, itinaas ang kamay, at sinabi na kailangan na nilang bumalik sa kanilang mga upuan. Biglang huminto si Nathan at sinabi kay Alex. Alex, sandali lang. Humigpit ang puso ni Alex. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, na nakaupo sa malapit at may balisang ekspresyon. Napagtanto nilang lahat kung ano ang susunod na sasabihin ni Nathan. Nathan, mayroon ka pa bang ibang nais? Napagtanto ni Lincoln na may kakaibang mali. Opo lolo, sagot nito. Tumingin ito kay Lincoln at magalang na yumuko, na may seryosong boses. Sinabi nito. 3 araw ang nakalipas, may nalaman ako tungkol kay Alex, at pakiramdam ko ay dapat kong sabihin ito sa iyo. Anong problema, wika ni Lincoln. Mukha itong seryoso. Tumingin ito kay Alex. Umaasa na wala itong ginawa na kahit ano. Nalaman ko na si Alex ay nag-donate ng 1.5 million euro sa Richmond University para sa New Year's party, at ang pera ay ibinigay ng sikreto sa kanya ng kanyang mama, wika ni Nathan. Ang lahat ng nasa bulwagan ay na-shocked at natahimik. Bagaman ito ay maliit na halaga ng salapi, ang katotohanan ay nananatili. Ang pera ay kanyang ginamit. Kung ang kanyang mama ay binigyan talaga siya ng pera, kung ganoon ang patakaran ay kanilang nilabag. Batay sa tradisyon ng pamilya Ambrose, ang kahit anong kilos ng paglabag ay may malalang kaparusahan. Nararamdaman ni Lincoln para sa Ambrose family, ang pagkuha ng pera o ibabaw ang katayuan ng iba sa pamilya, ay hindi sapat na kaparusahan. Naniniwala siya na ang pisikal na sakit ay ang pinakanababagay na parusa. Ang mukha nito ay nagdilim at nagtanong ng may malalim na boses. May kahit anong ebidensya ba? Kadalasan, kapag nagkakamali ang miyembro ng pamilya, si Lincoln ay hindi nagtatanong kung may ebidensya. Sa halip, tinatanong niya ng direkta, confident na sasabihin nito ang totoo. Walang kahit sino sa Ambrose family ang maglalakas loob magsinungaling sa kanya. Ngayon, hindi niya tinanong ng direkta si Alex. Gusto niyang bigyan ito ng oras para mag-isip. Si Nathan ay walang katiyakan. Napansin niya na ang pakikitungo ng kanyang lolo sa isyu ngayon ay kakaiba. Ito ay maliwanag na ebidensya na kanyang nakita na ang kanyang lolo ay inihahanda si Alex. Siyempre mayroon akong ebidensya, sagot ni Nathan. Tumalikod ito at tumingin kay Colin, na nakaupo sa malapit. Kinakabahan na tumayo si Colin at naglakad patungo sa pinuno ng Ambrose. Sinabi ni Nathan. Colin, pakiusap matapat mong sabihin sa aking lolo ang lahat ng iyong nalalaman. Sige, sagot ni Colin. Pakiramdam niya hindi makatwiran ito sa harapan ng Ambrose family. Yumuko ito at sinabi, isa rin akong estudyante sa Richmond University. Narito ako upang sabihin sa inyo, na si Alex ay tiyak na nag-donate ng 1.5 million euro, sa New Year's party event, naroon ako, at kumuha ng larawan, na maipapakita ko sa inyo. Inilabas ni Colin ang cellphone at ipinakita ang larawan sa party. Ang larawan ay nagpapakita ng pasasalamat ng presidente kay Alex, para sa pera. Ang malaking screen sa likod nila ang nagpapakita kung ano ang nangyayari. Ipinakita ito kay Lincoln.
Sinabi niya sa lahat na isang babae na may katamtamang gulang ang naawa sa kanya, nang siya ay nagbebenta ng pancake, at binigyan siya ng pera. Wika ni Colin. Tiningnan ni Lincoln ang larawan at saka tumingin kay Flora. Nasagi ni Flora ang tasa sa kanyang harapan. Ang tasa ay nalaglag at nabasag sa lapag. Mabilis itong tumayo at naglakad patungo kay Lincoln. Lumuhod sa harapan nito, at sinabi sa nanginginig na boses. Inaamin ko ang aking kasalanan. Ibinigay ko kay Alex ang pera, pakiusap parusahan mo ako. Si Gideon ay lumapit din kay Lincoln, lumuhod sa tabi ni Flora at sinabi. Papa, sa totoo lang ito ay aking idea. Ayaw ko nang magduse pa ng husto ang aking anak. Sinabi ko sa kanya na bigyan ito ng pera, upang magkaroon ito ng pagkakataon na makauwi. Aakuin ko ang buong responsibilidad. Si Flora ay nabigla sa mga sinabi ng kanyang asawa. Siya ay na-touch, mas pinili ng kanyang asawa na mapunta sa kanya ang sisi tungkol sa kanyang mga nagawa. Ipinagmamalaki niya ang makapag-asawa ng iginagalang na lalaki. Pero alam niya na hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang asawa na akuin ang responsibilidad. Masisira ang kinabukasan nito. Hindi, nagsimulang ipaliwanag ni Flora kay Lincoln na kumilos siya sa kanyang sarili. At walang kinalaman ang kanyang asawa. Pero si Gideon ay hinila siya, at binigyan ng tahimik na tingin. Si Flora ay nabagabag at lumuha. Nang maintindihan ni Lincoln ang nangyayari sa pagitan ng kanyang anak at manugang na babae, sigurado na siya kung ano ang susunod na gagawin. Tumingin ito muli kay Alex na may terribling nararamdaman at nakaluhod din katabi ng kanyang mga magulang. Pakiramdam ni Alex ito ay kanyang pagkakamali, kaya dapat na siya ang parusahan. Alam ni Lincoln na pinapanood siya ng buong pamilya. Naramdaman niya na kailangan niyang magbigay ng patas na paghusga. Kung hindi, ang lahat ay mawawalan ng paggalang sa kanya, at sa tradisyon ng pamilya. Tumingin si Lincoln sa pamilyang nakaluhod sa kanyang harapan, at tinawag si Dexter, sinabi na lumapit ka dito. Sabihin mo sa akin kung paano ko paparusahan. Isang may katamtamang edad na lalaki ang mabilis na lumapit. Ito ay si Dexter Ambrose. Ang main advisor ni Lincoln at eksperto sa tradisyon ng Ambrose family. Hindi siya kamag-anak ng Ambrose family, pero isa siyang pandangal na miyembro. Hawak niya ang maraming responsibilidad. Siya ay opisyal na pinalitan ng apelyido bilang Ambrose. Si Dexter ay lumapit kay Lincoln at nagbigay ng maliit na pagyuko bilang paggalang. Malakas nitong sinabi. Batay sa tradisyon ng pamilya Ambrose. Ang kahit sino na bukas na lumabag sa pinagbabawal ng pamilya, o tumulong sa ibang miyembro, ay kailangan parusahan. Ang kanilang posisyon ay kailangan ibaba ng isang baitang. Kailangan din nilang subukan ang kanilang lakas at katatagan sa pakikipaglaban ng 15 minuto. May katahimikang pagkabigla mula sa ibang pamilya. Ito ay malalang parusa na pwedeng mawasak ang pamilya ni Gideon. Sa competition ni Alex at Nathan upang mamuno sa pamilya Ambrose kapalit bilang head ng family. Ito ay magbibigay kay Alex ng malayong agwat sa kanyang pinsan. Mas maraming panahon din ang kailangan upang ma-recover ang maganda nilang reputasyon kay Lincoln at sa ibang mga pamilya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.